Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-61 na kabanata ng Noli Me Tangere, Tugisan sa Lawa. Matapos ang mapanganib na pagtakas ni Ibarra mula sa bilangguan, ipinayo ni Elias sa kanya na pansamantala munang magtago sa bahay ng isa niyang kaibigan sa Mandaluyong. Ligtas doon at malayo sa mga mata ng mga otoridad. Doon din dadalhin ni Elias ang mga salaping na iligtas niya mula sa pagkasunog ng tahanan ng binata. Mga salaping ibinoon niya sa tabi ng punong balete na nasa puntod ng lolo ni Ibarra. Buong puso ang pag-aalala ni Elias para kay Ibarra. Nais niya na tulunan ng umalis ang binata sa bansa at manirahan sa ibang lupain kung saan maaari itong mabuhay ng payapa at malayo sa panggigipit ng kalupitan ng pamahalaan. Ngunit nang alukin ni Ibarra na sumama siya at mamuhay sila bilang magkapatid, tumanggi si Elias. Ipinaliwanag niya na hindi siya maaaring umalis habang ang kanyang mga kababayan ay hindi pa handang magkaisa para sa isang dakilang mithiin. Mananatili siya sa lupaing iyon kasama sa kasawian nito. Sa kanyang paniniwala, ang bayan ay parang naghihingalo at hindi niya ito magagawang talikuran. Pinayuhan niyang muli si Ibarra na umalis sapagkat batid niyang hindi kayang tustusan ng bayan ang isa pang kalinisan at kabutihang tulad niyang binata. Sa palagay ni Elias, kapag muling sinaktan ng bayan si Ibarra, maaari siyang matutong kapuutan ito. Isang katotohanang ayaw niyang masaksihan, ngunit itinanggi ito ni Ibarra. Maliraw ang pagkakakilala sa kanya ni Elias. Hindi niya kayang sumpain ang bayang minahal niya mula pagkabata. Ibinunyag ni Ibarra na pagdating niya sa Pilipinas mula Europa, ay inilaan na niya ang kanyang sarili sa pag-unlad ng kanyang bayan. Mula sa pagpapatayo ng paaralan hanggang sa pagnanais ng reforma. Ngunit iginiit ni Elias na ang pag-ibig ni Ibarra sa bayan ay pag-ibig na nakaangkla sa kasaganaan at kabutihan ng kanyang kaaway. Natural daw iyon na ang tao'y umiibig sa anumang nagbibigay sa kanya ng saya at kaginhawaan. Ngunit ngayong naranasan ni Ibarra ang pang-aapi, kasinungalingan at kalupitan, maiintindihan niya ang tunay na sugat ng lipunang pinamumugaran ng katiwalian. Nabaling ang usapan sa isang aral. Noong kanilang unang pag-uusap, malino na pumanig si Ibarra sa mga makapangyarihan, hindi sa mga naaapi. Iyon ang araw na sinabi ni Ibarra na ang karahasan ay hindi kailanman dapat tugunan ng karahasan. Ngunit ngayon, malinaw na nagbago ang kanyang pananaw. Inamin ni Ibarra na siya'y naging bulag noon, na ang kanyang kasawian ang nag-alis ng piring sa kanyang mga mata. Nakikita na niya ngayon ang lumalalang kanser sa lipunan at batid niyang ang mga sugat na iyon ay hindi mapapagaling ng tahimik na pagpaparaya. Handa na siyang maging ganap na subversibo. Handa na siyang mamuno kung kinakailangan. Sa kanyang paniniwala, hindi krimen ang ipagtanggol ang bayan laban sa mapaniil na pamahalaan. Tinutulan ito ni Elias.
Para sa kanya, ang marahas na laban ay magbubunga lamang ng higit pang pagdurusa. Ang mga taong desperado, kriminal at nais lamang gumanti ang tanging sasama sa revolusyon na pinaplano ni Ibarra, hindi ang mga inosente at hindi ang tunay na taong bayan. Maging siya na matagal nang sawimpalad ay hindi papayag na gumamit ng dahas hanggat may natitira pang butil ng pag-asa. Habang sila'y nag-uusap sa gitna ng lawa, napansin ni Elias ang papalapit na lantsa ng patrolya at pati na ang bangka ng mga gwardya sibil. Agad niyang itinago si Ibarra sa ilalim ng mga sako at nagsimulang magsagwan ng buong lakas upang makalayo. Patuloy ang habulan sa lawa. Palakas ng palakas ang liwanag ng umaga. Alam ni Elias na hindi sila makakalayo sa oras na lubusang sumikat ang araw. Kaya napagpasahan niyang iligtas si Ibarra sa pamamagitan ng paghati sa kanilang mga kalaban. Gusto ni Ibarra na manatili si Elias at sabay silang lumaban. Ngunit wala silang armas. Para lamang silang mga ibong nasa harap ng sandata ng mga kawal. Kaya nagpasya si Elias tumalon sa lawa upang ilihis ang mga humahabol. Bago siya tumalon, nagbilin siya ng huling tagpuan. Magkita tayo sa Noche Buena, sa puntod ng iyong lolo. Tumalon siya sa malamig na tubig ng lawa, lumalangoy sa gitna ng panganib. Lumubog at lumitaw, palayo ng palayo sa kinalalagyan ni Ibarra. Hinabol siya ng lantsa at ng bangkang may gwardya sibil. Hanggang sa huli, nakita siyang nasa 10 dipa na lamang mula sa pampang. Pinaputukan siya ng mga kawal, maya-maya'y wala nang gumalaw sa payapang tubig ng lawa. Pagkalipas ng kalahating oras, may bangkerong nakakita ng bakas ng dugo sa pampang. Isang tandang ang sakripisyong ginawa ni Elias upang iligtas ang taong umaasang magdadala ng liwanag sa bayan.